Ayon, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang lingkod Ronde TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Mga pulis na nagpakalat ng masilang video ng yumaong veteranong aktor na si Ronaldo Valdez mga kababayan ay dapat matanggal sa kanilang serbisyo. Ayon kay BECC President Arsenio Boy Evangelista, hindi lang dapat suspendido ang mga pulis na ito, dapat ito'y masibak sa kanilang pagkapulis mga kababayan dahil nga sa kanilang ginawang pagpapakalat ng napakamasilang video kung saan nakita na duguan at humihinga pa ang veteranong aktor na si Ronaldo Valdez mga kababayan. Yun ang wag na natin itong patagalin. Sabay-sabay na natin itong panuorin. You are dealing with your grief. Nagdadalamhati ka, tapos ito, you have to deal with itong masela na video, larawan ng mahal mo sa buhay, na hindi lamang mata mo ang nakakakita, kundi yung lahat ng kamukha nito nag-viral, yung maselang video. Yung police operational procedures, no, yung unang-una po, should be observed is to preserve yung crime scene. I-preserve mo at sa nakita ko po, ang daming nagpadala ng video dyan. Noong una, halos hindi ko kayang tapusin kasi napaka morbid, saka ang bigat sa dibdib. But then, kanina, finally, pinanood ko na siya ng buo. No? Kinaya ko na because of this interview. At nakita ko po doon yung yung malaking pagkakamali nila. Twice nakita ko hinawakan yung vital evidence to preserve yung barel na linagay sa kama, hawak nung isang tao po doon. So yun, contaminated na po yun. Walang guantes, baboy. Opo, oo. So hindi mapipreserve yung fingerprints. Ang huling makikita doon sa malamang at malamang yung huling humawak noon. Saka, bakit nasa kama? Makita natin dito yung police procedure was clearly violated to preserve yung crime scene. At pangalawa, yung nakakagalit, walang respeto sa pamilya at dapat it should only be confined para sa kanila for their personal use sa investigation. Kaya lang hindi ko maintindihan sa mga pulis na to, alam po nyo kung sa inyo nangyari yan sa pamilya nyo, ano kaya mararamdaman nyo? Naging viral, alam mong magiging viral yun dahil iconic yung si Ronaldo at ang laki ng contribution niya sa Philippine industry. Tapos ang ending po, na makikita natin dito, nilapastangan talaga, and they should be held accountable. Ang pulis nagsasabi, dismiss saan? Dapat dismiss, filean nila, dismiss sa service. Yes. At baka mamaya, relieve lang to eh. Ang understanding ng marami dito, relieve from the present assignment. But we want accountability po dito simply because wag tularan yung mga ganitong kaso, ganitong cases. At dito ang QCPD, hindi ko maintindihan bakit ilan lang sila doon nanggigil, gusto atang sumikat. Yung police operational procedure, maling-mali. So, nakakalungkot lang talaga, no? Yeah. Dapat na hindi nila inilabas. Ngayon ang mabigat na question, mag-iiwan po sa atin sa dadating na panahon, ano ba talaga ang nangyari doon sa kwarto na yon? Na-tamper mo na eh. Yes. Ano ba? Ito ba self-inflict itong insidente na to? Ito ba may third party? So, ito yung malaking question mark na maging iwan po sa atin habang tayo nabubuhay. Kasi kahit ano sabihin nila, tampered yun. Unless, science-based ang dapat approach nila, science, no? Pero, paano kang yung collection of important data tampered ka agad? Is this the first time you've encountered something like this? Or this is, kumbaga, not the first time at kadalasan, nagkakaroon talaga ng lapses. Meron talagang dapat review, meron talagang kailangan na refresher course, kumbaga, ang ating mga first responders or mga kapulisan natin na pumapasok sa mga crime scenes.
Siguro it's about time na bisitahin natin itong forensic natin, yung scene of the crime office, yung SOCO, na kung saan kung kailangan i-retrain sila from time to time, i-remind sila pag may ganitong insidente. At dapat may makulong dito, ma-file ng case for dismissal, saka civil cases, yung alam ko may dito na violate na Republic Act, yung anti-photo and video voyeurism. So it's up to the family, lawyers, pero ito clearly meron dito. Accountability ang hinihingi po natin dito para hindi naman maulit-ulit. Sino ngayon ang mga allowed lang pumasok sa scene of the crime? Kasi marami po mga nagmimiron dyan. Kung nasa bahay, medyo nakokontrol, no? Pero what if the accident was outside? Inambush ka or whatever. Paano mo yan Baka kayo po magkukwento, base na rin po sa inyong experience na ba talaga yung ating protocol pagdating po dyan sa preservation po ng scene of the crime? May mga cases na assisted by us na nagko-complain sila dahil yung kunyari car accident, vehicular accident, hinihintay nila talaga habang ito judgment call nung mga pulis doon o yung scene of the crime kasi humihinga pa, dapat yun self-preservation sana. Okay. So sa mga vehicular incidents or dito sa meron ko na yung sa Summary Dagupan na talagang inambush, readily dinadala sa hospital to address na baka mabuhay pa. But then dapat i-preserve talaga yung crime scene. Yes. Nasaan ba yung trajectory ng bala, nasaan ba yung mga ginamit na sasakyan. May shell casing. Opo, saka ganon. I remember the late Tets Dalusis, head ng NBI Death Investigation Division. May isa kaming case na assisted by VACC, yung kay Usuong. It's a case of carnapping. Talaga si Director Lalusis, mayroon tape measure, pati yung height ng biktima, pagbaba sa vehicular, sa sasakyan, kung paano siyang hinatak, kung gaano ang distance ng bala. More on ganun sana, may mga yellow line. Sana nga, this is again a wake-up call para sa lahat ng members ng mga first responder, yung scene of the crime operation, kung saan yan yung unit. Pero napapansin namin, ang daming, ang mabagal daw, ang tagal ng responde. Yes. At habang hinuhold mo yung biktima na sugatan o baka doon mamatay sa crime of the scene kasi ang parang dahil nga sa preservation, yung iba, unless na immediate family ka, talagang siguro kung maging hysterical ka na doon at ipilit mo yon, pwede mong dalhin sa ospital. In fact, pag nanonood po ako ng mga true to life na mga crime investigation sa ibang bansa, kahit kaanak ka, dadating yung nanay, tapos hindi po papapasukin ng bahay. Talagang naka-tape off. Even yung kaanak, bawal. Pero kung inyong pagmamasdan po yung video, agad na ni-rule out ang foul play. And then later on, sinabi doon sa mga ulat na lamang na iniimbestigahan nila to rule out foul play. But in the video itself, parang na kaagad, it was said na nagbaril sa sarili and all that. Kaya ang handling was antimano, treated as a suicide. Kaya yung baril hinawakan na walang guantes. You can hear somebody saying na bawas tayo ng tao dito because nga nandun Maraming nagmimiron, I'm ang sure. daming nagmimiron, di ba? Wala talagang nangyari na preservation nung scene doon. Hindi po ba napansin nyo doon? Tama po yun, saka magugulat ka, 2 beses hinawakan yung baril, linagay doon sa kama. Hindi man lamang, sana yun, from the original scene, yung kung saan nakaposisyon, at kung talagang yung original sana. Nagtataka nga ako, medyo may alam din ako sa baril, pero that is a 45 caliber. Dapat, the moment nakalabit mo yun, nasa floor ka na kaagad. Well, just saying. Kaya nga, again, this will be a big question mark.
para sa ating lahat, and also malaking hamon sa QCPD na dapat mapatunayan nila talaga yung lumalabas earlier na self-inflict yung tungtong insidente na to. But then kung natamper na yung yung crime scene, yung barel na hawakan, At yun ang mga kababayan, itong veteranong aktor na si Ronaldo Valdez ay humihinga pa nga at nakaupo sa upuan kung saan sinabi na nagbaril sa kanyang sarili ng mga rumesponding mga pulis, mga kababayan. Nagtataka din tayo kasi bakit nakaupo pa itong veteranong aktor na si Ronaldo Valdez kung ito man ay nagbaril sa kanyang sarili, mga kababayan. Hindi ba dapat nakahandusay na ito, nalaglag na ito sa kanyang inuupuan, mga kababayan? Kailangan ng mas malalim pang investigasyon para maging malinaw ang pangyayaring ito sa pagkamatay nga ng veteranong aktor na si Ronaldo Valdez, mga kababayan. At ayun nga, hanggang dito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shout out muna tayo. Shout out kay Leonardo Sabredo. Shout out kay Ronald De Racin. Shout out kay Corazon Bonsi. Shout out kay Ma'am Berje Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. At advance happy birthday Ma'am Berje Verhel de Dios ng Pulilan, Bulacan. Kay Andy Piao TV, shout out. At kay Esther Gabriel, shout out. Gigi Ramos, shout out. Dim Helen, shout out. Ma'am Joyce ng Japan, shout out. Brinda Findog, shout out. Kay Juicy, shout out. Kay Rix Lods Official, shout out idol. Shout out kay Jojo Juso Jr. ng Wagdan, Obay, Bohol. Shout out kay Angaoy ha. Shout out kay Roberto Mabaling. Shout out kay Ma'am Caroline Kawakami ng Japan. Merry Christmas, Ma'am. Shout out kay Trabahador Mix Vlog. Shout out sa iyo, idol. Shout out kay Friends Aliha Bunalus. Shout out kay Jeremiah Saha. Shout out kay Virgie Idubas. Shout out kay Ana William. Shout out kay Aki Rohiraki 524. Shout out kay Inocencia Kwa. Shout out kay Cristina Rica Prenti. Shout out kay Romeo Ensorio. Shout out kay Sonia Adarayan. Shout out kay Luisa Biloso. Shout out kay Star Apple. Shout out kay Pinky Balanay. Shout out kay Lovely Lumanog. Shout out kay Girly Sabado. Shout out kay Cha Rosales. At kay Mary Mary. At kay Ruina Alparo. Yun ang dito lang muna. At once again, this is Rundi TV mo. Ingat tayong lahat. God bless bawat isa sa atin.